para po sa mga gustong lumikas. Pero may mga Pilipino pa rin talagang gusto magpaiwan sa Libya. Kahit na sinimula ng air assault ng Allied Forces sa ilang gusali at puwersa ng Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi. Ang resulta nito, pagkalumpo ng air defense ni Gaddafi at napigilan ng kanilang pag-abante laban sa rebel stronghold na Benghazi. Wala naman daw nadadamay na sibilyan sa mga pag-atake ng koalisyon laban kay Gaddafi, taywa sa ulat ng Libyan State Television kung saan 48 na raw ang nasawi at mahigit 100 naman ang sugatan. Ayan, propaganda na yan. Sure, kumbaga, paano sila din nakasiguro na wala din nasaktan, binomba din nila yung mga areas na yun, di ba? Tsaka maraming human shield kasi doon sa paligid ng, di ba, yung lugar ni Gaddafi Dahil sa satellite nila, talagang tinitira lang daw yung mga armaments. Nasabi, pero yung isang tinira, malapit-lapit doon sa tent, yung paboritong tent ni Gaddafi. Kaya nag-i-issue agad ng Amerika na hindi na target si Gaddafi. Yung kanya mga puwersa lang. Sobra naman din kasing luho ng pamilya, yung mga, parang a big percentage of the population of Libya, parang less than $2 a day lang sila, nakaka-survive pa nga sila sa ganung lagay. Kine-question yung anak niya, may pinreduce na concert daw kay Mariah Carey na parang $1 million per song. Parang sobrang luho. Yung ba yung nag-solid din si Beyonce? Is it the same one? Oo, nag-solid din. Yan, Beyonce nabanggit din. Pero yung mga kababayan mo naghihirap, tapos ikaw, nakukuha mo pang gano'n, diba? O, dito sa parang sa ibang bansa lang, Dito rin meron, diba? Dito siya, ang dami-dami. Pero ang tanong doon, problema na ng mga mamamayan ng Libya yun. Ba't kailangan pa may ibang puwersa daw na mga dayuhan? Ang kulit hindi nakikinig. 42 years. Sila naman nag-create niyan Gaddafi. At tinututukan din po ng marami nating kababayan ang patuloy na pagdinig ng Senado sa mga kaso ng anomalya sa Armed Forces of the Philippines. Kahapon muling sumalang sa pagdinig sina dating Military Controller General Jacinto Ligot at Ginang Erlinda Ligot. Ang problema, walang napiga ang mga senador sa mag-asawa. Sa mga tanong kasi ng mga senador, laging sagot ni Mrs. Ligot ang kanyang karapatan against self-incrimination. Kalmado si Ginang Ligot pero naiyak ng pilit tanungin kung bakit hindi alam ng asawa niya na umaalis siya ng bansa. At tila nagpikuna naman si Ligot at si Senator Jinggoy Estrada dahil sa takbo ng kanilang pag-uusap. Dahil dito, nagmosyon si Senator Estrada na ipa-contempt ang mga ito. Mag-uusap, i-invoke mo na yung right mo in self-incrimination. Pambihira naman. Para mo naman kami ginagawang tanga rito Hindi po, Your Honor. Napaka-honorable nga po ninyo Diba? Kung ganyan ang mga magnanakaw sa bayang ito, alam mo, yung makakalusot at makakalusot din kapal pa ng mukhang sumagot sa senador na gano'n. Mataray. Halal That makes nga you yun. wonder din, parang ano yung point ng mga gato. Kasi hindi nila talaga mapilit exactly. There is no law that parang forces them to speak. Parang gano'n. Pero dapat nilinaw, yung Senado. in aid of legislation kasi yan Ang problema, yung records ba nila, yung bibitawan nilang pagsagot doon, magagamit sa kaso. Kasi may kaso din sila sa korte. The evidence should speak for itself. Diba? Invoke the, Kasuhan na kung kasuhan. Kasi at least no choice. They'll have to present all of this. I mean, kumbaga, kailangan mag-investiga yung lawyer na magka-try against them. Parang kasi mangyayari, nagkagayahin lang ng mga susunod pa magnanakaw. Ay, ganun pala. Right to self-incrimination. Right to privacy. Una na nagsabi nun, di ba? Ginaya na nila. Pinatindi niya at may taray Kung in aid of legislation, ano pa ba yung gusto nilang ma-establish? Na-establish na may pabaon system, na may, di ba? Ano pa ba yung, kung i-confirm lang naman ng, for example, si Mrs. Ligot na, nag-travel siya with Mrs. Reyes, pero ano pang bigat nun, di ba? Na-establish na merong mga binabaon itong mga general na to. Tsaka, at least mas maganda kasi lumabas na yung mga ebidensya. Pagkasuhan na, para matapos na. Wala talaga gawin yung mga ako yung nagtatanong kahit anong right to self-incrimination. Sunod-sunod lang yung tanong ko, ayaw mo sagutin. Pero nalalaman na ng publiko, ano yung mga ginawa mo. Diba? Okay, pasadaan na po natin mga action balita sa mga ito. Ronda Reports. Patay dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa bagong silang, Caloocan City kagabi. Ang detalye ng balita nga alamin sa Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia. Patay nga ang dalawang lalaki matapos silang barilin sa bagong silang Caloocan City alas 8:25 kagabi. Ayon sa mga pulis, bago yung pamamaril nakita raw yung dalawang pinatay kasama ang dalawa pang lalaki.
kinilala yung mga pinaslang na sina Joselito Viray, 18 anyos, at isang alias Ronel. Balik-balik na raw sa kulungan si Ronel dahil sa mga kaso ng pagnanakaw. Hinala ng mga pulis, may aakyating bahay yung grupo kagabi pero nag-away dahil sa mga nagkaunsehan nilang transaksyon noong mga nakaraan. Napasugod sa lugar yung ina ng biktimang si Viray. Hindi ito maawat sa pag-iyak na makilala niya ang kanyang anak. Sinabihan na raw niya ang kanyang anak na si Joselito na tumigil na sa kakasama kay Ronel dahil sa mga illegal na gawain ito. Nasusi daw iimbestigahan ng mga pulis itong insidente para naman daw mabawasan na rin yung mga insidente ng pagnanakaw doon sa lugar. At yan ang aking London report mula sa Caloocan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Tricia Zafra. Okay yung headline natin, ha? Namatay sa bagong silang. Ayun nga. Samantala, pinagtibay na po ng Court of Appeals ang kanilang desisyon noong Pebrero na nagbabasura sa murder charges at pagpapawalang bisa ng warrant of arrest laban kay Senador Panfilo Lacson para po sa Dacer Corbito double murder case. Ayon sa inilabas na kautusan ng CA, posible raw nakasuhan ang sinumang aaresto kay Senador Lacson. Nire-respeto naman ito ni Justice Secretary Laila De Lima na una nang nagsabi noon na tuloy pa rin ang manhunt kay Lacson. Handa raw si De Lima na kausapin ang National Bureau of Investigation upang ipatanggal si Lacson sa red notice list ng Interpol. Ayon naman sa abogado ni Lacson na si Attorney Alex Poblador, posibleng lumitaw na ang kanyang kliyente kung sakaling respetuhin ng DOJ ang kautusan. Pero ang pamilya Dacer hindi pa rin sumusuko. Idudulog daw nila sa Korte Suprema ang kaso. What we need to do and what we will do is to go to the Supreme Court and file a petition for review asking for the nullification of the Court of Appeals resolution and the reinstatement of the warrant of arrest against Senator Lacson. O paglitaw niya, ano unang tanong niyo sa kanya? Kaya Senador. Saan ka nagtago? So, makita ko kumayat siya, tumaba pa siya. Naglagay ba siya ng ibang itsura para siya nakilala, di ba? Ako tatanong ko siya doon sa pagkakaiwalay ng anak niya kay Lodi. Ganun ba? Naghiwalay ba? May binasa ng statement. Talaga? May binasa ng Bunso statement. niya yata yun na simple, no? Maayos naman daw. Maayos. Yun ang unang concern mo talaga. Oo naman. Kasi ayaw nang gano'n nagkakaiba. Alam niya na kaya? Young love, Alam niya. young marriage. Alright, perwisyo at sakit naman sa ulo ang idinulot sa mga pasahero ng panibagong aberya sa operasyon ng MRT kahapon. Sa pagitan po kasi ng Quezon Avenue at GMA Kamuning Station, biglang humiwalay ang isang coach o bagon ng tren ng MRT Car 19. Sa inisyal na investigasyon, humiwalay ang depektibong coupler na siyang nagdudugtong sa mga coach ng MRT. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari pero napilitan nga lang maglakad ang mga pasahero sa mga riles pabalik sa istasyon ng tren. Nasuspinde rin ang operasyon ng MRT ng 15 minuto. Saan nakita MRT bang humiwalay yung bagon? Oo nga. Dapat yan masusimbisigan ng MRT, malalim yan, tsaka LRT. Totoo. Kasi safety Diyos ko. checks, ano? Yung kanila pong nangyayari. planong i-privatize siya, maraming ginagawa ngayong gulo para maisulong na yung privatization, tsaka yung increase ng singil. Parang tuloy gimmick, eh, no? Kasi di ba nila nasi-check yun kung sinasabi nila may maintenance? Pag sinilip mo ngayon, sino mga bagong opisyalis ng MRT, LRT, magugulat kayo. Eh, wala pa kabakarong-bakarong sa transportasyon. Oo nga. Sino ba Masama bibili? isa. Ha? Sino ba bibili? Nang alin? Ay, malaking pera yan. Kaya nga Pero ba araw-araw mayroong customer? Hindi naman nagbabago. For sure yun. Diba? Kita sila. Kaya lang, yung nagbenta, sino ba magbebenta? Di mga nakaupo dyan, di kikita rin. Oo. Kasi dapat may sistemang binubuo dyan, yung signaling na tinatawag na kahit may human error, yung signaling na sinasabi ng mga inhinyerong eksperto, eh yun ang pipigil ng human error. Eh patang ngayon wala yung signaling na tinatawag. Eh yung pala, wala, abang-abang. Surprise. At sports news naman tayo mga kapuso, bakbakan ng Azcal's Philippine football team at Myanmar White Angels, tabla ang naging resulta. Nagtapos ang laro sa score na 1-1. Nakagol man si right winger James Young-Husband sa ika-76 na minuto, nakabawi naman ang kalaban. Gayunpaman, nagpakita pa rin ng magandang laro ang Azcals nang harangin ito ang maraming goal attempts ng Myanmar. Susunod na makakalaban ng Azcals ang kupunan mula sa Palestine sa March 23 at sa Bangladesh naman March 25. Go Azcals!
Go, James. Go, James. Kasi wala si Phil. Wala si Phil, Go, Phil. Magpagaling ka. At samantala, boxing promoter Bob Arum balik Pilipinas para bantayan ang ating pambansang kamao at pound-for-pound king Manny Pacquiao sa kanyang ensayo para sa nalalapit na laban niya